Magandang araw mga kaidoks at welcome pong muli sa ating update tungkol sa RA 12232. Kung nakapag-submit na ba ng komento ang mga ahensyang tinutukoy ng Korte Suprema. Kaya simulan na natin. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ngayon, titingnan natin ng mas malapitan ang labanang legal tungkol sa Republic Act 12232. Ang batas na nagpaliban sa eleksyon ng barangay at SK. Ipapaalam namin ang proseso ng Korte Suprema, ang posibleng oral arguments at ang pagpasok ng liga ng mga barangay. Inilipat ng Republic Act 12232 ang eleksyon sa barangay at SK sa ibang pitsa. Naghain ng petisyon ang election lawyer na si Romulo Macalintal para questionin ang pagiging constitutional ng batas. Ayon sa kanya, hindi pwedeng ipagpaliban ng Kongreso ng walang hanggan ang mga regular na eleksyon. Bilang tugon, inutusan ng Korte Suprema ang ilang sangay na magbigay ng komento sa loob ng 10 araw. Kasama rito ang Senado, ang Kamara, ang Office of the Executive Secretary at ang COMELEC. Ngunit as of today, wala pang opisyal na announcement na may na-receive na ang Korte Suprema na mga komento ng nasabing ahensya. Kung ating matatandaan, ito ay iniutos ng Korte Suprema last August 19, kaya ang 10 araw ay magtatapos na bukas, Agosto 29. Inaasahan na ang lahat ng ahensya ay magsumiti na bukas ng kanilang mga komento. At once official na matanggap na ito ng Korte Suprema, sunod namang itatakda ang oral arguments. Ang karaniwang hakbang na ito ay nakatutulong sa korte na magpasya kung kailan ng Ang karaniwang hakbang na ito ay nakatutulong sa korte na magpasya kung kailangan ng buong oral arguments ang usapin. Sa oral arguments, direkta nilang naipakita sa mga mahistado ang kanilang pinakamalakas na punto. Nilinaw nila ang mga legal na issue, sinasagot ang mga tanong ng mga mahistado at binibigyang diin ang mga usaping constitutional. Sa mga kaso ng eleksyon, tinitimbang ng korte ang regularidad ng eleksyon laban sa mga praktikal na usapin ng pamamahala. Ang resulta ay nakakaapekto sa mga opisyal ng barangay at mga komunidad sa buong Pilipinas. Ang lokal na epekto na yan ang dahilan kung bakit binibigyan ng malaking pansin ang kasong ito. Kapag natanggap na ang mga komento, magdidesisyon ang korte kung bibigyan ng oral argument status. Kung makikita ng korte na may malaking implikasyon sa konstitusyon, maaaring sundan ito ng oral hearing. Kaya, ano kaya ang magiging takbo ng oras? Una, pagkatapos ng 10 araw na panahon ng pagbibigay komento, susuriin ng korte ang mga isyong konstitusyonal. Pangalawa, kung mahalaga ang mga isyu, maaaring magtakda ng oral arguments ang korte sa loob ng ilang linggo o buwan. Ito ay katulad ng mga nakaraang kaso na pagpapaliban ng eleksyon kung saan mabilis na itinakda ang mga pagdinig. Pangatlo, sa oral arguments, parihong panig, si Macalintal at ang gobyerno ay maglalahad ng kanilang mga depensa sa publiko. Sasagutin nila ang mga tanong ng mga mahistrado at lilinawin ang mga legal na teorya. Wala pa ring tiyak na pitsa, ngunit magbubukas ang bintana kapag naisasaayos na ang mga komento. Kaya, manatiling nakatutok, maaaring kumilos ang korte sa loob ng ilang linggo pagkatapos ng panahon ng pagbibigay komento. Iyan ang malamang na mangyari. Isang bagong elemento, ang interbensyon na inihain ng Liga ng mga Barangay ng Pilipinas. Sinusuportahan ng Liga ang RA 12232 at hinihiling sa korte na ibasura ang pagkwestiyon sa konstitusyonalidad. Sinasabi nila na ang pagpapaliban ay nagbibigay ng katatagan, nakakaiwas sa gastos at pumipigil sa pagkaantala ng mga serbisyo sa lokal. Ang mga praktikal na usapin sa pamamahala ang pangunahing depensa. Kung pagsasamahin ng korte ang interbensyon sa pangunahing petisyon
magiging opisyal na partido ang liga. Maaari itong magbigay sa kanila ng pagkakataong maglahad ng oral arguments kasama ang gobyerno. Ang kanilang presensya ay maaaring magpalakas sa depensa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng lokal na boses sa kaso. Nagbabago ito mula sa dalawang panig at pagtatalo tungo sa mas komplikado, tatlong panig na diskusyon. Kung parihong petisyon ay didinggin ng sabay, mas tumaas ang legal na taya. Kailangang balansihin ng korte ang konstitusyonal na prinsipyo ng regular na eleksyon laban sa mga praktikal na usapin ng pamamahala. Lumikha ito ng tatlong panig na dinamika: ang nagpetisyon, ang gobyerno, at ang mga leader ng barangay. Ang paraan ng pagtatanong ng korte ay maaaring makaapekto sa mas malawak na prinsipyo ng regularidad ng eleksyon. Ang resulta ay mahalaga hindi lamang sa mga opisyal kundi pati na rin sa mga botante at mga demokratikong pamantayan sa buong bansa. Maaari itong magtakda ng pamantayan kung kailan at paano maaaring ipagpaliban ang mga eleksyon sa hinaharap. Sa madaling salita, ang konstitusyonalidad ng RA 12232 ay pinag-usapan, inutusan ang pagbibigay ng komento at maaring itakda ang oral arguments pagkatapos ng pagsasama-sama. Ang interbensyon ng Lega ay nagdaragdag ng bagong boses. Susubaybayan namin ang mga update at pagbigay ng ulat kapag itinakda na ng korte ang oral arguments. Mga kaidoks, ang Korte Suprema ay nasa sentro ngayon ng isang sensitibong usapin, ang pagpapaliban ng barangay at SK elections sa ilalim ng RA 12232. Kung susuriin natin, may dalawang posibleng direksyon ang magiging hatol. Una, kung papanig ang Korte Suprema sa RA 12232 or uphold the law, kung ideklara ng Korte Suprema na constitutional ang RA 12232, ibig sabihin ay nananatiling epektibo ang bagong schedule ng eleksyon. Ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay at SK ay mananatili sa pwesto hanggang sa itinakdang pitsa ng halalan. Ano ang epekto nito? Masusunod ang nais ng Kongreso at Ehekutibo na ipagpaliban ang eleksyon para sa mas praktikal na rason gaya ng budget at preparasyon. Mas lalakas ang kapangyarihan ng Kongreso na paulit-ulit na magpaliban ng halalan at maaring magdulot ng president para sa hinaharap. Ang prinsipyo ng regular periodic election ay maaring humina sapagkat tila tinanggap ng korte na maaring baguhin bago ang schedule ng halalan sa pamamagitan ng batas. Pangalawa, kung baliktarin ng Korte Suprema at ideklarang unconstitutional ang RA 12232, ito ay mas malaking game changer. Kapag sinabi ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang pagpapaliban ng halalan, automatikong ibabalik sa dating schedule ang BSKE. Ano ang epekto? Maaring madaliin ang eleksyon kung malapit na ang orihinal na pitsa. Magiging hamon para sa COMELEC ang paghahanda ng eleksyon sa mas maikling panahon. Ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay at SK ay mawawalan agad ng mandato kapag nakapagsagawa na ng halalan sa orihinal na pitsa. Magiging malinaw na mensahe ito ng Korte Suprema na ang karapatan ng taong bayan sa regular na eleksyon ay hindi maaaring basta-basta ipagpaliban ng Kongreso. At kung sabay na tatalakayin ang lega ng mga barangay intervention, lalong lumalim ang debate. Kung papanigan sila, mas titibay ang depensa ng RA 12232 dahil sila mismo bilang ang direktang apektado ay sumusuporta sa postponement. Kung hindi sila papayagan o hindi sila papanigan, mas lalakas ang punto na ang kapangyarihan ng Kongreso ay may malinaw na hangganan sa saligang batas. Ano-ano ang mga espekulasyon sa posibleng hatol? Malaking posibilidad na magiging hati ang opinyon ng mga maestrado. Ang ilan ay maaaring magsabing practical governance ang dahilan kaya dapat ituloy ang postponement. Ngunit maaari ding lumakas ang panig na nagsasabing ang regularidad ng eleksyon ay constitutional guarantee.
na hindi maaaring labagin ng Kongreso kahit na sa ngalan ng practicality. Kung sakaling baliktarin ng Korte Suprema ang RA 12232, posibleng magdulot ito ng political shockwave sapagkat mapipilitan ang COMELEC at Kongreso na sumunod agad sa original na schedule kahit na mahirap ang logistics at budget. Sa madaling sabi, kung papanigan ng Korte Suprema ang RA 12232, masusunod ang ipinagpalibang halalan at mas matitibay ang kapangyarihan ng Kongreso. Ngunit kung babaliktarin nila ito, ibabalik ang dating schedule ng halalan at magiging makasaysayan ang ruling ito na muling magpapatatag sa prinsipyo ng regular periodic elections bilang pundasyon ng ating demokrasya. Manatiling nakatutok at salamat sa panonood. Sa palagay niyo ba, kaya bang may panalo ni Atty. Makalintal ang kanyang petisyon at maipresenta ng maayos ang mga punto sa oral argument pa lang? Ipahayag ang inyong sagot sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa kapwa mo botante. At ito ang EdOxDC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!